salita po ng Diyos. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay po nating basahin ang isang talata lang po sa ating pong focus ngayong pong gabi. Yan po, Luke chapter 22, verse 42. Handa, basa. Ama, kung ibig mo, iliyo mo sa akin ang kopang ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sayo. Tayo po yung mag-pray. Ama, marami pong salamat sa pagkakataon po namin na mag-aral ng inyo pong salita. Thank you, Lord, dahil ito po ay opportunity po namin na mabago po yung aming pong mga maring kaisipan. Mamold mo, Panginoon, ang inyo pong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpasakop sa inyo pong kalooban, Panginoon, sa amin. Maski po sa aming mga panalangin. At dalangin ko po, Panginoon, na gamitin niyo po ang mensahe po na ito sa aming pong pagharap sa Holy Week, paggunita, Panginoon, ng kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoon. Mas ma-appreciate po namin yung ginawa po niya para po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi po kami lalabas sa church na wala pong binagong puso, na ganais magtapat at mamuhay para po sa inyo. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. Ayan. Ihanda ko lang po. Okay po. Naranasan nyo na po ba, mga kapatid, na magmataas sa inyo pong mga superior, na isipin nyo po, yung iniisip ko, kahit na hindi ako yung pinaka-superior, mas mataas, hindi ako yung supervisor dito sa team, na isipin po natin minsan na yung ating pong mga opinion, mga naiisip, mga plano, ay mas magaling pa kumpara dun sa ating mga mataas sa posisyon. Nagawa niyo na po ba yan? Parang ako, nagawa ko na. Si Lucas po, hindi niya po totoong pangalan, saka hindi rin po totoong kwento. Pero si Lucas po ay isang bagong promote na team leader sa isang malaking kumpanya. Bata pa lang po siya, ay meron na po siyang matalas sa pag-iisip, matalino po siyang bata at mabilis talagang magplano, mag-isip. Dahil sa mga bagay na yon, simula parang nagkakaroon na siya ng mataas sa pagtingin sa kanyang sarili. Isang araw, pero pangalawang karakter, meron po pala siyang superior, supervisor. Ang pangalan si Mr. Reyes. Lance. Hindi ko na binago, hindi ko alam ba't Mr. Reyes yung Nakita ko lang po itong story na to. Matagal na siya sa kumpanya, tahimik at maingat po siyang mag-decide, talagang mabusisi. Sa isip ni Lucas, si Mr. Reyes, matanda na siya. Luma na yung kanyang mga taktika, mga plano. Kaya naisip niya, mas maganda yung plano niya. Isang araw, meron po silang project na gagawin sa kanila pong team. Nagbigay po ng malinaw na instruction si Mr. Reyes. Ganito yung gagawin natin, dahan-dahan lang yung rollout ng mga activity. Siguraduhin na stable muna yung system at itest ng maayos bago ilabas, bago gamitin. Pero si Lucas, dahil sa kumpiyansya niya sa sarili niya, ang naisip niya, sayang yung oras sa testing. Sayang yung oras kapag nag-testing pa muna kami bago ilabas yung aming product. Kung gagawin ko agad ito, mas mabilis na mabibigay yung resulta at mas mapapansin siya ng boss niya. Yun yung para kay Lucas, yun yung tingin niya. Kaya po, hindi niya sinunod yung instruction ng kanyang boss, kanyang superior, at ginawa niya lahat ng mga naiisip niya na tama para sa kanyang sarili. Yung mas mataas sa kanya, mas maganda, ang tingin niya, mas maganda yung naiisip niya kaysa dun sa mas mataas sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, minsan ganito po tayo sa harapan ng Panginoon. Minsan po, iniisip po natin na mas mahusay, mas magaling, mas maganda, yung iniisip natin kaya sa plano ng Diyos sa mga buhay po natin. Lalo na kapag dating ng mga problema, kapag dating ng mga krisis, kapag dating ng mga panahon na mabibigat ang problema, halatang halata po yan mga kapatid sa ating pong mga prayer. Na minsan, iniisip po natin
Kapag nagigipit na po tayo, nasa sitwasyon na po tayo, na napipressure na tayo, inisip natin na mas maganda, mas higit na magaling yung ating pong plano kaysa sa kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya po yung hamon po natin ngayong pong gabi, dahil si Jesus Christ po, ipinakita po ng panalangin ni Jesus Christ kung paano ba dapat tayong magpasakop sa kalooban ng Diyos sa panahon ng kahirapan, sa gitna ng suffering. Mga mananampalataya, magpasakop tayo sa Diyos sa ating mga panalangin. Because Jesus' prayer shows how we should submit to God's will in times of suffering. Believers submit to Him in our prayers. Darating at darating po yung problema, mga kapatid. At kapag dating nito, lalo na sa panahon natin ngayon, may malaking krisis. Grabe po yung diesel. 100, tinanong ko kay Kuya Erning kanina, 135 na. Biruin niyo po yun, nagpagas po ako nung nakaraan, 120 plus pa lang. Hindi na ako ulit magpapagas. Sobrang daming crisis sa panahon natin ngayon. At ang dami-daming tumatakbo sa isip natin. Mga tanong na, paano magpo-provide sa pamilya? Paano sasapat ang kinikita namin sa pamilya? Paano magtitipid? Anong gagawin ko? At kailan matatapos to? Yun yung mga tanong. At minsan, sumasama po yung ating pong mga alalahanin sa ating pong mga prayers. Na nakakalimutan natin na gayahin si Jesus Christ, sabagamat nandun po siya sa kakaharapin niya. Matinding suffering and pain. Mamamatay po yung Panginoon. Pero po, imbis po yung kalooban niya, yung gawin niya, sabi niya, not my will, but yours be done. Kaya ang title po natin, in times of suffering, pray like Jesus. Sa panahon ng pagdurusa, manalangin po tayo gaya po ni Jesus. Kaya po yung objective po natin ngayong pong gabi ay makita po natin yung posisyon po ni Jesus. Habang po siya ay nanalangin, makita po natin yung agony, yung kalungkutan. Alam niyo po sabi ng Bible, kung kayo po ay sumusubaybay sa mga pinasa ni Pastor Abet, sa paggunitan natin ng Semana Santa ngayong panahon natin ngayon. Yung prayer ni Jesus Christ, sobra po siyang nalulungkot. Umiyak, parang iyak luha ng patak ng dugo. Ano po? Nandun yung posisyon ni Jesus Christ, matapos niyang makita, malaman yung mga mangyayari sa Kanya. At kapag naintindihan po natin yung sitwasyon ni Jesus Christ, ano pong gagawin po natin? Matulak po tayo nito, na magpipray po tayo, ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit na negative yung tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. So, konting background lang po sa ating pong pag-aaral. Makikita po natin yung ating pong context sa lahat ng part ng Gospels. Ibig sabihin, sa Matthew, Mark, Luke, saka sa John din. Dahil po, alam natin na bago po pupunta si Jesus Christ sa hardin para po manalangin, ay kumakain po siya ng hapunan kasama po yung mga alagad. Mas kilala po natin yon bilang Last Supper. Hindi po ba? Sa John, makikita po natin doon. Biluin niyo po, hinugasan niyo pa po yung panong mga disipulo. At sa verse 39, sa chapter 22, basahin natin yan, Brad. Thank you, Brad. Sabi diyan sa text po natin, at siya'y lumabas at pumaroon, gaya ng kanyang nakaugalian. So, ibig sabihin, lagi-laging ginagawa ito ni Jesus Christ. Sa bundok ng mga olibo. Sabi ng ibang mga gospel sa Gethsemane. At sumunod naman sa kanyang ang mga alagad. Tapos sa susunod na verse, sabihin ni Jesus Christ sa kanila kung anong gagawin nila doon. Verse 40. Nang siya'y dumating sa pook na iyon, ay sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang huwag kayong pumasok sa panahon ng pagsubok. Siya humiwalay sa kanila nang may agwat, kakaunti, sabi ng ibang part sa Bible, na isang pook na agwat, na isang pukol ng bato. Siya'y lumuhod at nanalangin. So yung ginawa po ni Jesus Christ dito, ay magpipray po sila.
Tapos po, makikita na po natin yung verse natin ngayong pong gabi. Verse 42, ano bang prayer ni Jesus Christ? At dito na rin yung ating pong pag-aaral. Sabi niya, verse 42, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon may wag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sayo. Ang unang word po na sinabi po ni Jesus Christ sa ating pong talata ay yung word po na Ama. Tinatawag po ni Jesus si Jesus Christ na Ama dahil sa kanyang malapit at personal na tangi, walang katulad na ugnayan sa Ama. At yung pagtawag po ni Jesus Christ dito sa God the Father as Abba ay nagpapahiwatig po sa atin ng malalim na paghingi o pagusumamo po ni Jesus Christ, matinding panalangin sa Panginoon dahil sa alam po niya at alam din po natin yung dadanasin po niya. Sabi nung isang nag-aaral ng Bible, wala daw pong Hudyo na tumawag sa Ama, sa God the Father na Ama, kundi si Jesus Christ lamang. Nagpapakita sa atin yan ng malapit na ugnayan nila sa isa't isa. Unique na relationship. At dahil dun sa intense plea, na earnest plea ni Jesus Christ, nagbibigay ito sa atin ng idea na sa oras ng panganib, sa oras na naharap po siya sa matinding pagsubok, ang pinakaginagawa po ni Jesus Christ, ang pinakasaklolo po ni Jesus Christ, humingi po siya ng tulong sa Panginoon. Sa Ama, yung kanyang pagtitiwala. Sabi po ng verse natin, kaya pagpapatuloy natin dyan, Ama, kung ibig mo. Ang ibig pong sabihin ng salita po na yan ay, hindi po yan pagdududa ni Jesus Christ sa kung anong gusto ng Panginoon o pagkontra ni Jesus Christ, kundi paghingi po niya ng kahilingan, suwisyon, sa kalooban ng Ama. Katulad ng salitang if it is possible. Na ang ibig sabihin kung naayon sa plano mo, kung naayon sa plano mo at sa kalooban mo, Ama. Napakita ng mga salita po na yan yung reverence and humility ni Jesus Christ sa paglapit niya sa Ama. At siyempre, submission, papasakop sa kalooban ng Ama. So, sinabi niya, Ama, kung ibig mo, kung ayon sa plano mo, kung ayon sa kalooban mo, maapila ang Panginoon doon. Ano ba yung prayer niya? Prayer niya, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Yung cup po, o kopa, alam naman po natin na ito po yung symbolic. Tumutukoy po yan sa pagdurusa at sa kamatayan ng ating pong Panginoon. Tumutukoy po ito sa krus, sa galit ng Diyos, sa paghahatol ng Diyos sa ating pong mga kasalanan. In short, ito po yung kopa na nais po ni Jesus Christ na alisin sa Kanya ay yung daranasin po niya na madugong kamatayan at paghihirap para mabayaran po yung ating pong mga kasalanan. So kaya po pala humihingi si Jesus Christ, nag-a-appeal po siya sa kalooban ng Ama kasi po yung gusto niyang malayo po sa Kanya ay yung Kanyang matinding daranasing paghihirap. Pero po alam po natin, nakalooban po ng Diyos ito sa Panginoon na mamatay, na yung anak ng Diyos ay mamatay at magdusa sa krus. Sa pamamagitan po ng kamatayan. Alam po natin yan, kasi sana po, na binabasa niyo po itong mga text po na ito. Ano po? Sabi po ng Isaiah chapter 53, verse 5 to 7. Yan. Sana po tayo po hindi lang nagbabakasyon ngayong Holy Week. Sana po, meron pong spiritual input. Sana po tayo po nagbubulay-bulay patungkol sa kamatayan po ni Jesus Christ sa Old Testament. Sinabi na ng Diyos po yan. Sabi diyan, ngunit siya'y nasugatan. Dahil sa ating mga pagsuway, dahil sa ating mga kasalanan, nasugatan yung Diyos. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya, ibinigay sa Kanya yung parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, gumaling tayo. Verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumilihis sa kanyang sariling daan dahil po sa kasalanan. At ipinasan sa Kanya, nilagay sa Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. Siya'y inapi at siya'y sinaktan. Gayon pa may hindi niya ibinuka ang Kanyang bibig. Kita natin yan sa gospel. Ano po, pag binasa niyo po yun, sinasabi po sa Kanya, dami na pong kumakausap sa Kanya, pero hindi binuka po ni Jesus Christ yung Kanya pong bibig. Gaya ng kordero na dinala sa katayan at gaya ng tupa sa harapan ng mga
manggugupit sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Verse 10, gayon pa may, kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Biruin niyo po yun, pinaparusahan yung ama, nagagalak yung, napapawo yung kasalanan natin. Kanyang inilagay sa kanya, kanyang inilagay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluwalhatian bilang handog pang kasalanan, makikita niya ang kanyang mga supling, tayo po yun. O papahabain niya ang kanyang mga araw at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. Alam po natin, mga kapatid, na yung Kristo na ipapanganak, na yung anak ng Diyos, yung anak ng tao na sinasabi ng Biblia, Old Testament pa lang, sinabi na mamamatay, mga parusahan. Alam natin ito eh. At alam niyo po ba si Jesus Christ, kahit na hiningi niya yung prayer niya na yan, si Jesus Christ, sinasabi pa rin po sa mga, tinuturo niya sa mga alagad na kailangan niyang magdusa, kailangan niyang mamatay at siya'y aalis. Wala po tayong time para basahin, pero sa Mark chapter 8, makikita niyo po yan, Mark chapter 10, John chapter 10, John chapter 12, Matthew chapter 26, Luke chapter 9, saka Luke chapter 18. Makikita niyo po doon na si Jesus Christ, sinuturo niya na yung anak ng tao kailangan mamatay, kailangan magdusa para po sa ating mga kasalanan. So ito po yung kalooban ng Diyos. Pero iba yung request ni Jesus Christ. Parang nagbabanggaan yung kalooban nila sa panalangin ni Jesus. Pero kung babalik po tayo sa ating pong talata, verse 42. Ano ba sinabi ni Jesus Christ? Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, yung pain, yung suffering, yung punishment, ilayo mo sa akin. Pero po, may sinabi pa yung Panginoon. Gayon may, huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sayo. First point po natin, dapat po tayong magpasakop sa Diyos sa ating pong mga panalangin. Dapat po tayong magpasakop sa Diyos sa ating pong mga pinapanalangin. Kapag po ang kalooban ng Diyos ay hindi po tugma sa ating pong mga prayer life, mga kapatid, ang dapat po nating tugon ay magpasakop sa kalooban po ng Diyos. Bakit po? Kasi po mga kapatid, yung ating pong tagapagligtas, hindi po umayon sa kanyang prayer, yung gusto niyang mangyari. Pero kahit na ganun, kahit na mahihirapan po siya para po sa atin, tinanggap niya. Nagpasakop po siya sa Ama. Sabi ng verse, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin yung kopang ito. Gayon may wag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sayo. Sa prayer na yan ni Jesus Christ, makikita po natin yung paggalang at pananampalataya niya sa Diyos. Dahil sa nangangailangan po siya ng tulong, yung earnest plea sa suffering, ayaw sana ni Jesus Christ eh. Pero po kahit na gano'n, yung kanya pong kalooban ay pinili pa rin na sundin po yung Diyos, magpasakop sa kalooban po ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, tinuturuan po tayo nito na kapag po tayo magpipray, ipag-pray po natin yung ayon sa kalooban ng Panginoon. Minsan po para po tayong mga abogado. Saka para po tayong mga nag-doctorate. Kapag po nagpipray po tayo nang hindi naman kalooban ng Diyos, bakit po? Kasi po, kung makaisip po tayo ng reason para pagaanin yung konsensya natin, ang galing-galing natin eh. Hindi po ba? Sana po mga kapatid, madinig din sa atin ng Diyos yung sinabi ni Jesus Christ, not my will, but yours be done. Ganun po sana. Alam niyo po mga kapatid, yung blessing, kapag po nagpipray po tayo sa kalooban ng Diyos, nasa Bible din nakasulat. Sabi po ng 1 John, chapter 5, verse 14. Ito ang ating kapanatagan. Andiyan ba yan, Brad? Ayan, thank you. Thank you, Brad. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban ng Diyos, pag-pray natin, anong mangyayari? Tayo pinapakinggan niya. Pero hindi po kaya ang dahilan, kaya po ang Diyos ay walang tugon sa ating pong mga panalangin kasi hindi naman tayo nagpipray ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po kaya tayo yung mga dahilan, yung ating pong mga nilalaman ng puso natin, mga nilalaman ng prayer po natin, ang dahilan kaya wala po tayong matestimony kasi wala po tayong answered prayer.
Halimbawa po ng mga maling panalangin, minsan nangingi po tayo ng mga pangasawa. Hindi ko po tinutukoy si Brother Lance. Biro lang, Ben. Minsan nangingi po tayo ng mga pangasawa, pero di naman tayo humihingi ng tama. Nakarinig nga ako, pwede na yan, kuya, gwapo naman eh. Ha? Gwapo lang. Pwede na yan, maganda naman. Di ko po sinabing humingi tayo ng pangit. Mga pangit na ginawa ng Diyos, yun, no? Di ba, Dan Mark, no? Pero po, hingin po natin yung tama. Minsan po, humingi po tayo ng pagkakitaan sa Panginoon. Pero po, alam natin na kapag yun yung pinili natin, magbibigay po yung sanlibutan ng trabaho. Pero kapag pinili natin yun, alam natin hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. May pasok ng Sunday, at may Saturday, di ka na makapaglingkod sa Panginoon. Alam niyo po, minsan sinasabi na lang natin na okay na yan, wala pa naman ako experience eh. Maikli ba yung kamay ng Diyos na magbigay ng trabaho na meron pong opportunity pa rin tayong maglingkod? Promise po, hindi. Hindi po kasi ilang testimony ng narinig po natin dyan sa harapan na binigyan ng Panginoon ng trabaho. Hindi po ba? So meron po eh. Kaso po mga kapatid, minsan, napipigilan yung blessing ng napapakinggan ng Diyos yung ating pong mga panalangin kasi namimiss natin na mag-pray sa kalooban ng Diyos. Kaya po, pangalawang application, sobrang basic, dapat po palang kapag nagpipray po tayo, ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko po, dapat po pala kapag nagpipray po tayo, ito po ay ayon sa kalooban ng Diyos. Sobra pong basic po yan mga kapatid, pero sobrang hirap din gawin lagi. Kaya po, dapat po nating disiplinahin yung ating pong mga sarili. Itong verse na to, alam naman natin yan eh, baka familiar pa po kayo dyan eh. Jesus Christ nagpray, pero sinabi niya, not my will, but yours be done. Pero po mga kapatid, kapag dating ng problema, kapag dating ng krisis, kapag dating ng mga pressure sa buhay, minsan yung prayer natin, iba na sa kung ano yung mga pinaniniwalaan po natin. Kaya po, lagi sinasabi ni Pastor, yung Biblia po, yung salita po ng Diyos na ating pong pinaniniwalaan, yan po yung magmanipula, mag-impluensya ng ating pong mga panalangin. At last na application po, kapag po desperate na po kayo, at kapag po nasa sobrang mabigat na krisis po tayo ng buhay, paano po tayo tumugon? Si Jesus Christ po mga kapatid, nag-pray. Kaya po sana po tayo din. Sa krisis pong ito, ano pong tugon po ninyo? Yung war, di pa natatapos. Nagreklamo na nga ako sa Facebook ko, puro news yung lumalabas. Sabi ko, ba't ganito? Ayoko na manood sa Facebook, puro news. Hindi pa rin tapos yung gera. Paano tayo mag-response mga kapatid? Paano tayo tumugon? Tumaas yung LPG, tumaas yung bill ng kuryente, tumaas yung pamasahe. Paano tayo tumugon? Minsan po tayo po mga Pilipino, magaling po tayo dyan. May kasabihan pa nga tayo, diba? Kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Alam natin yan eh. Marunong tayong magtiis. Pero po mga kapatid, kapag may krisis sa buhay, dahil Christian ka, huwag ka lang sanang magtiis. Sana po magpasakop ka rin sa kalooban ng Diyos. Ipag-pray mo rin yung kalooban ng Diyos sa mga suffering po na ito. Kung babalik po tayo sa ating pong verse, may makikita pa po tayo na sinabi ng Panginoon. Sabi niya po diyan, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon may, huwag ang kalooban ko ang mangyari kung di ang sayo. So ang tanong po natin diyan, bakit kaya hiniling ng Panginoon sa Ama na alisin yung kopa na ito? Sa kabila ng alam niya naman, nakalooban ito ng Panginoon. Bibilisan ko na lang po, gulat ako, 10 minutes na lang pala. Sabi ng ibang mga nag-aaral ng Bible, number 1, kasi ito daw po yung natural na response ng isang tao. Dahil daw po sa nature ni Jesus Christ na 100% human, sabi po nila na isa daw sa mga natural na response ng isang tao kapag may suffering, iwasan yung suffering. Pero pwede rin yung sinasabi ng iba, na dahil daw po sa katangian ng Diyos si Jesus Christ bilang Diyos,
Dahil daw sa kanyang katangian na banal, siya ay banal. At yung pagbibigay daw po niya ng buhay ay may aspeto daw po yun na siya yung magiging bearer ng ating pong mga kasalanan, tagadala ng ating pong mga kasalanan. Ang resulta po nun, yung banal na Diyos, si Jesus Christ, magiging kasalanan. At dahil daw po, kaya daw po humingi siya ng ganito. Pero pwede rin naman yung posibilidad na dahil kasi alam ni Jesus Christ yung mga mangyayari sa Kanya. Nakita niya na lahat. Alam niya yung mga pako. Alam niya yung hagupit. Alam niya yung sakit. At sinabi ni Pastor kanina, alam niya yung mga pangkukutsa sa Kanya. So dahil alam po ng Diyos yun, ang prayer niya, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Pero kahit na gano'n, anong sinabi niya? Gayon pa may. Ito po ang ibig sabihin ng salita po na yan, parang turning point ng kanyang prayer. Ito yung prayer niya, ilayo mo sa akin yung kopang ito, pero gayon pa may. Huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sayo. Letter A, we should submit to God in our prayer. Kahit tayo po ay nagdurusa o may mga pagdurusang darating. Minsan po mga kapatid, kapag po nahihirapan po tayo, kapag po alam natin na masaktan po tayo, ang tendency po natin, ayaw nang sundin yung kalooban ng Diyos. Kapag po hindi convenient sa atin yung mga mangyayari sa atin, kapag hindi ayon sa plan natin, ayaw na natin gawin yung kalooban ng Diyos. Pero po mga kapatid, si Jesus Christ, sabi niya, gayon pa may, huwag ang kalooban ko, kundi ang sayo. Nandun pa rin po yung pagsumamo, nandun pa rin po yung alam niya yung pain, alam niya lahat ng mangyayari sa kanya, pero kahit na ganon, pinili niya pa rin na sumunod. Kaya po, mga kapatid, ang sinasabi po sa atin ito, na kahit na mahirapan po tayo, sa mga suffering na darating at dumarating, dinadaanan po natin ngayon, hanapin pa rin po nating piliin na sundin ang kalooban ng Diyos. Na mag-pray pa rin po tayo na, Panginoon, ano man ang kalooban mo, susunod ako. Minsan kapag may suffering, ayaw na nating manalangin ng ganun eh. So, ang tanong po sa atin lahat, ano po bang laman ng mga prayer po natin for application? Ano po bang laman ng mga prayer po natin kapag nasa mga mahihirap po tayong sitwasyon? Kasi po, ito po yung magdidetermine kung tayo ba'y nagpapasakop sa Panginoon kahit mahirap. Mga kapatid, mahirap po yung ginawa po ni Jesus Christ. Alam niya, mamamatay siya, alam niya lahat ng suffering, alam niya lahat ng pain. Pero kahit na ganon, nagpasakop siya sa Diyos. Mahirap po yun. Nagagawin po natin yun. Kaya po, sa mga application po natin dito, mag-pray po tayo ng biyaya ng Diyos. Kasi po kung wala po ang tulong ng Panginoon, hindi rin po tayo makasunod sa Panginoon. Ang kalooban ng Diyos. For clarification lang po, hindi po ibig sabihin ito na huwag na tayong manalangin ng relief na matapos na po lahat ng mga bagay po na ito. Pero po, ang pinupunto po natin, paano kung hindi alisin ng Diyos yung mga problema natin ngayon? Tutugon pa rin po ba tayo ng tama sa Panginoon? Papasakop pa rin po ba tayo sa kalooban niya? Bakit po ba? Kasi letter B, bilisan na lang po natin, we should submit to God in our prayers. Kahit may sarili po tayong mga iniisip na mas maganda para sa atin. Sure po ako mga kapatid, kapag po may mga problemang dumarating po sa atin, nakakaisip na po tayo ng mga solusyon, mga lunas na iniisip natin, yun yung best para sa atin. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, sa kanyang panalangin, huwag ang kalooban ko, not my will. Hindi po ito tumutukoy sa magkaiba yung will ng Ama sa Anak, kundi po pagkilala po ito na may sarili pong will si Jesus Christ. Na may pagpili po siya, pero kahit na ganon, sinabi niya, hindi ang gusto ko ang mangyari. May naisip po siyang gawin, pero sinabi niya, hindi ang gusto kong gawin ang mangyari, pero yung naisip at yung gustong gawin ng Panginoon.
Nagpapakita po ito ng self-denial, mga kapatid. Sa kung ano ang gusto po ng Panginoon sa gusto ng Ama. Kaya po, sinasabi po dito ng Panginoon na siya mismo, hindi lang po niya tinuro sa mga alagad na kung sino man, sabi niya, I think Matthew chapter 16 verse 24, kung sino man ang nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kaya si Jesus Christ din po, mga kapatid, ginawa niya yon. Sabi niya, not my will, but yours be done. Ito'y pagsasakripisyo, pagtanggi ng kanyang sarili. So, kapag po pala nagnanais po tayong sundin ang kalooban ng Diyos sa gitna ng suffering, mga kapatid, meron po talagang sakripisyo. Meron pong self-denial para masunod at gawin ang kalooban ng Ama. Wala pong secret sa mga tapat na Christian. Lahat po kailangan magsakripisyo. I-deny yung kanyang sarili at sumunod sa Panginoon. Kaya ang tanong sa atin lahat, nasa suffering ka ba ngayon? Sobrang hirap ba ng pinagdadaanan mo? O hindi mo na kayang manalangin ng nasa kalooban ng Diyos dahil sa bigat ng krisis na kinaharap mo ngayon? Ang dapat po nating gawin, mga kapatid, ay bumalik at tingnan yung krus. Bumalik po tayo, tas tingnan yung krus. Minsan po kasi sa pagdaan po natin sa buhay, everyday na lang, kumakain ka, iligo ka, tututbrush ka, papasok ka sa trabaho. Everyday na lang, nakakalimutan po natin na yung krus, yung ating pong motivation, para po magpatuloy po tayo kahit na nagsakripisyo, kahit na mahirap. Tingnan po natin yung halimbawa ni Jesus Christ, mga kapatid. Kasi po kung tayo man ay magsakripisyo, yung Diyos natin na una nang nagsakripisyo para po sa atin. Gawin din po, for application, isuko po natin ang ating mga kalooban sa Diyos. Kahit na po may naisip kang mas magandang plano, kahit na may nakita kang na mas magandang diskarte sa buhay, kahit na mas maganda mas logical yung iyong naiisip na paraan, let's deny ourselves, mga kapatid. Kasi po, hindi natin magagawang makasunod sa Diyos kung ayaw po nating isuko yung ating mga kalooban sa Kanya. Jesus Christ, yun po yung ginawa po niya. Lastly, last point po natin, mabilis na lang. Si Jesus Christ, hindi niya lang po sinuko yung kalooban niya, hindi lang po siya nagpasakop sa Diyos sa Kanya pong mga panalangin, kundi po sa tugon ng Panginoon sa Kanyang prayer. Number 2, dapat tayong magpasakop sa tugon ng Diyos sa ating pong mga panalangin. We should submit to God's answer to our prayer. Mga kapatid, ang point po natin dito, hindi po lahat ng tugon ng Diyos sa ating mga hiningi sa Kanya ay yes. Hindi po lahat ng hinihingi po natin sa Diyos, yes ang tugon ng Diyos. Si Jesus Christ nag-pray. Baka mas earnest pa sa paglapit mo. Baka mas matindi pa sa paglapit mo ngayon, mamaya sa prayer time. Pero dininig ba siya ng Panginoon? Hindi po, namatay po siya. Kaya po, ang gusto po nating sabihin na kahit na no ang sagot ng Panginoon, submit to God, submit to Him. Sabi niya sa last part ng talata natin, verse 42, gayon pa may, huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sayo, but yours be done. Ang ibig sabihin po niyan, the goal of all true prayer ay magawa yung kalooban ng Diyos. Pinapakita po nito yung pagpapasakop, pagsunod ng Panginoon sa Ama, sa kahuli-hulihan. Hanggang sa kahuli-hulihan, ang gusto po niya, masunod yung kalooban ng Ama. Kahit mahirap. Alam niyo po, bakit po natin nasabi na gusto na talagang sundin ng Diyos hanggang dulo? Kasi po, tinan niyo po yung John chapter 18, verse 11. Ito po yung mga panahon na nasa garden si Jesus Christ, kasama yung kanyang mga alagad. Doon yung mga temple soldier, kukuhain na siya, dakpin na siya, kasama si Judas. Si Pedro, susubukan na,
i-save Jesus Christ gamit yung espada. Ito yung sinabi ni Jesus Christ. Kaya't sinabi ni Jesus kay Pedro, ibalik mo ang iyong tabak sa shelf niya, sa kaluban. Hindi ko ba iinumin ang kopang ibinibigay sa akin ng Ama? Nakikita po natin dyan na buo na yung decision ni Jesus Christ. Na-firm na yung kanyang decision, na iinumin niya yung kopa, inumin niya yung cup, ano man mangyari, but yours be done. Hindi niya lang sinabi, but yours be done. Kundi ginawa po niya, gagawin po niya. Kaya po mga kapatid, hindi po lahat ng panalangin po natin, babaguhin ng Panginoon yung sitwasyon. Pero po, binabago po ng Diyos yung ating pong mga tugon at ating pong mga puso. Kaya po, wag lang po sana tayong magpasakop sa Diyos. Kapag yes, ang tugon ng Panginoon, may blessing. Magpasakop ako sa Kanya. Kundi mas lalo na mga kapatid, magpasakop tayo sa tugon ng Diyos sa ating pong mga panalangin kapag po hindi advantageous sa ating mga mata yung mga nangyayari. Paano po kapag tumaas ang tumaas yung presyo ng gasolina? Magtitiwala ka pa ba sa Panginoon? Minsan po mga kapatid, ay hindi tutugunin ng Diyos yung ating pong mga prayers. Nananalangin ka ng relief sa iyong karamdaman. Si Pablo, may tinik sa laman. Nananalangin ka ng provision financially every day. Si Lazaro, sa Lazaro na rich man, namatay ng gutom yun. Namatay ng gutom. Si Jesus Christ nangingi na makalampas sa Kanya yung problema na ito. Sino bang di nagpipray ng ganun? Baka lahat tayo nagpipray ng ganun, ano po? Pero po, hindi tinugon ng Diyos. So ano pong tugon mo, ano pong tugon po natin mga kapatid, kapag po yung tugon ng Diyos sa atin ay hindi ayon sa kung ano yung pinagpipray natin? Letter A, ang pagpapasakop po sa Diyos, sa Kanyang sagot sa ating pong mga panalangin ay pagpapakita ng pagtitiwala sa Kanya. Kung ikaw, kahit na mahirap, kahit na hindi madali, gaya ni Jesus Christ, isipin mo si Jesus Christ, alam niya na mag-suffer siya, alam niya na hagupitin siya. Marami pong papalo sa lugod po niya, di ba? Preaching sa atin last time ni Kuya Alfred. Biruin niyo po yung mga pamalo po na yun sa mga Romano, magaling po silang magparusa. Kasi po mahilig po ako sa history. Yung Roman Empire po, nang babalat po ng tao po yan, tapos binibilad sa araw. Biruin niyo po yun. Yun po yung sinabi ng history books. Kaya po yung pagpako sa krus, mga kapatid, sobrang brutal po nito. Yung mga pamalo po nila na pinampalo kay Jesus Christ, may mga buto ng hayop sa dulo po yun kapag po talagang pinalo sa katawan, kasama pati laman. Kukurunahan po si Jesus Christ ng koronang tinik na umabot sa kanyang mga skull. Duduraan po siya, tutuyain po siya, magbubuhat siya ng mabigat na krus. Mamatay po siya ng isang kahiyahiyang kamatayan. Yun yung nangyari kay Jesus Christ. Pero kahit na gano'n, nandun yung tiwala niya sa Diyos eh. Bakit niya ginawa? Kasi nagtiwala siya sa Panginoon. Minsan po mga kapatid, kapag nasa mabibigat na sitwasyon natin, ay nawawala na yung faith eh. Nawawala na yung Panginoon mabuti. Na yung Panginoon may control. Na yung Panginoon, alam niya yung lahat ng bagay. Nawawala na yun eh. Mga kapatid, ipakita natin yung pagtitiwala natin sa Diyos pamamagitan ng ating pagtugon. Gusto niyo po bang masukat kung nagtitiwala ka sa Diyos? Ito po yung tanong. Paano ka tumutugon kapag yung sagot ng Diyos sa prayer mo, hindi? Hindi. Last point po natin. Ang papapasakop sa Diyos at sa Kanyang sagot sa ating pong mga panalangin ay pagtanggap sa lahat. Jesus Christ, alam niya mamamatay siya. Tanggap niya yun. Minsan mga kapatid, mahirap tanggapin yung no ng Panginoon sa ating pong mga panalangin. Manalangin ka na mabuhay pa yung mahal mo sa buhay na nasa ratay na ng banig ng karamdaman, malapit nang mamatay. Pero namatay. Hirap tanggapin, ano po? Manalangin ka ng magandang karamdaman, mawala yung mga sakit mo,
Pero yung Panginoon, sinustain yun hanggang sa mamatay ka. Hirap tanggapin. Manalangin ka ng patuloy na provision pero nawalan ka ng trabaho. Hirap tanggapin, ano po? May mga krisis, problema sa buhay na minsan kapag dinagukan tayo, ang hirap tanggapin. Jesus Christ, ginawa niya, but yours be done. Nanggap niya. Nanggap niya. Mga kapatid, submission to God in His answer to His prayer is accepting everything. Tanggapin natin. Mahirap man, masakit man, magdurusa man tayo, tanggapin natin. Kasi para sa atin yun, magtiwala po tayo sa Panginoon. So concluding application, para po sa ating lahat, nakikita po ba natin na yung ating pong mga sarili ay talagang nagpapasakop sa ating pong mga pinapanalangin sa Panginoon? Makikita po yan sa kung ano yung mga pinagpipray po natin, saka hindi po natin pinagpipray. Evaluate your prayers. Kaya po sana mga kapatid, dahil po nakita po natin na yung tagapagligtas po natin, yung Diyos po natin, yung Panginoon po natin, dininay yung kanyang sarili, nagpasakop sa Ama sa kanyang panalangin, gawin din po natin. At ganoon din po, papasakop pa rin po ba tayo sa Panginoon kapag no ang sagot ng Diyos sa ating mga pinapanalangin? Sana yes. Si Jesus Christ, mga kapatid, para po sa ating pagwawakas, tumanggap po siya ng buntal, suntok, hagupit, koronang tinik, pagbubuhat ng mabigat na krus, pangungutyan ng mga tao, at higit sa lahat, kamatayan sa krus. Dahil po, nagpasakop po siya sa Ama. Tayo po ba? Handa na po ba tayo? Nagawin ding magsakripisyo, magpasakop sa Ama kahit na hindi ayon sa atin yung ating pong mga pinapanalangin. Gusto ko pong encourage po tayo lahat mga kapatid na magpatuloy po tayo sa gitna ng krisis po na ito, sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, hindi man mawala yung mga sufferings mo, magkaroon po tayo ng tamang tugon. Pasakop sa kalooban ng Diyos, gayahin si Kristo. Tayo po yung mag-pray. Ama, marami pong salamat sa pagkakataon po namin. Panginoon, mahirap po, Panginoon, na lagi pong sabihin na kami all out sa inyo, papasakop sa inyo. Lalo na sa mga panahon na parang hindi ayon sa amin yung mga nangyayari sa buhay namin. Lalo na ngayon, Panginoon, meron pong mga krisis na kinaharap. Ang iba po sa amin na hamon, Panginoon, pumunta sa church, magtapat sa iyo dahil sa mga bigat ng mga gastusin sa buhay. Pero Panginoon, tulungan mo po kami na tumugon ng tama sa mga kabigatan na kinaharap po namin. Sa pamamagitan po ng tamang pagtugon. Nawag ang aming pong mga will, not our will, but yours be done. Tulungan mo po kami, Lord. Mahirap po ito. Kailangan po namin ng biyaya mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y mag-pray na ho, ano? At ating po mga kasama online,